Okay, ang lesson natin for today is about Carnot map. This is the chapter 4 of our lesson. For the last lessons, na-discuss natin yung mga logic gates, yung and, or, not. Na-discuss din natin kung paano i-create yung diagram or circuits using that logic gates. Na-create din natin yung truth table ng isang diagram using inputs. Meron tayong 2, 3, 4 inputs na nagamit dun sa mga gates na yon and dun sa truth table. Na-discuss din natin for the last topic yung pag-simplify ng circuit using postulates and theorem. Ngayon naman, i-discuss natin yung sa Carnot map using the truth table. Ano ba yung Carnot map o yung K-map na tinatawag? Sabi dito, it is a special form of truth table na kung saan siya yung nag-enable for easier pattern recognition kung ano yung nasa truth table. And it is a pictorial method of simplifying Boolean expression. And good for circuit design na hanggang 4 inputs or 4 variables yung pwedeng gamitin, 4 entries. For example, meron tayong truth table na merong dalawang entry. Again, meron tayong dalawang inputs, yung A and B, then yung ating output na 0, 1, 1, 1. Kung titignan natin mabuti, itong truth table na to, this is a truth table for OR gate. This is OR gate. Pag ito-draw natin yung Carnot map niya, yung K-map, ganito yung kanyang meron tayong 4 inputs, kaya dito sa K-map, meron tayong 4 box na kung saan nagre-represent nung output natin. This is the input A and this is input B. Sa input A, meron tayong 0 and 1 inputs, 0 and 1. Sa B, meron din tayong 0 and 1. Meron 0 and 1 dun sa input natin sa input B or yung variable B. This is our function na kung saan dito madi-display yung outputs. Kung ang combination ng A and B is 0 or 0, ito yon, 0 or 0, ang output is 0. Kung ang input is 0 sa A, 1 si B, ito yon, 0 si A, and 1 si B, ito yung output natin, 1. Input A, 1 yung kanyang value. Input B, 0. 1, 0. Output is 1. Then, input 1, input A, 1. And input B is 1. That output is 1. That is the K-map or gate or yung kaparehas na function ng OR na kung saan ganito rin yung kanyang output.
Mamaya, gagamitin natin to derive expression from a K-map. Okay. Let's try a different truth table. Meron tayong input A, input B, then yung output. Dito muna tayo sa dalawang inputs. Mamaya na yung tatlong inputs or tatlong variable. Same pa din, meron pa rin tayong 4 inputs for A and B. Ang output natin dito is 0, 0, 1, 1. Okay. Ngayon, gagamitin natin yung K-map para makapag-derive ng simplest possible Boolean expression dito sa truth table. Pag i-draw natin to sa K-map, meron pa rin tayong 4 tables, 4 squares dun sa ating tables. Sa column A, for column, that is A. For the rows, that is B. Yung label ng ating column is 0 and 1 for the inputs of A. And yung label ng B is 0 and 1. Yan yung kanyang inputs. And ang mga output natin is 0, 0, that is 0. 0, 1, that is 0. 1, 0, 1, 0, that is 1. And 1, 1, 1. Okay. Para makapag-derive tayo ng possible expression using K-map, hahanapin natin yung largest possible groupings of 1. And using that, makakapag-express tayo or makakapag-derive tayo ng possible Boolean expression dun sa group na yon. Dito sa K-map na to, ang largest possible groupings ng 1 is ito. At hahanapin natin yung expression na to, tong groups na to, dito sa K-map. Okay, meron tayong, ang tawag dito sa group na to is vertical group kasi pa-vertical yung groupings natin. And dito sa group na to, ang merong laging 1 sa dalawang input is A. And tatawagin natin tong group na to na A. Bakit A? Kasi independent siya sa B. Bakit nasabing independent? Kasi yung input natin sa B is 0, pero 1 pa rin yung output niya. Kahit 1 to, 1 dito, pero nakatapat yung group natin sa B na 0, ibig sabihin, kahit maging 0 itong input na to, 1 pa rin yung magiging output. Ibig sabihin, independent siya sa B, ang ating expression is A. This K-map or this truth table is function A. Pero mapapansin na natin yan dito pa lang sa input. Parehas siya ng output sa A dito sa ating output. Oh, Another example. Same input pa rin tayo, dalawa. A, B. Yung output lang yung magbabago.
Yung output natin is okay. Ito yung kanina, yung OR gate. Pero titingnan natin kung OR gate siya dun sa K-map. Meron pa rin tayong column A and sa row B. This is our function. 0, 1, 0, 1. Ang ating output is 0. Tapos 1 to 1, 1. Dito, ang sabi natin, hahanapin natin yung largest possible groups. And ang group natin dito is ito and ito. Bakit hindi natin pagsamahin? Hindi natin pagsasamahin yung tatlong 1. Yun yung largest group. Hindi pwede. Kasi, mababiolate natin yung rules ng K-map. Mamaya, sasabihin ko lahat ng mga list of rules ng K-map or i-breakdown natin lahat ng rules. Okay. Meron tayong vertical group and meron tayong horizontal group. Sa vertical group, this is always match dun sa A or lagi siyang match sa 1 ng A. Ibig sabihin, this is independent to B. Tatawagin natin yung vertical group na A. Sa horizontal group naman, it matches always the B dun sa 1 ng B. Ibig sabihin, independent din siya sa A. Tatawagin natin yung horizontal group na B. And dahil dalawa yung ating function, dalawa yung group natin dito, this is OR. Tandaan nyo ha, pag pinagsasama natin yung dalawang group, that is OR. OR yung gagamitin natin na function. This is A or B. Tama tayo doon. This is an OR gate output. Naintindihan? Okay. Another example. Palitan lang natin yung output. This will be 1, 1, 1, 1. Sa ating K-map, A, B, 0, 1, 0, 1. Ang output natin is 1, 1, 1, 1. Okay. Ano yung largest possible group natin? Ang largest possible group natin is ito. Bakit kanina hindi pwede yung 3? Bakit dito pwede na yung 4? Kasi, isa sa rules ng K-map is dapat ang groupings can contain or only contain 2 to the power of n. Ano yung 2 to the power of n? That is 1, 2, 4, 8, and so on. Same dun sa bits ng binary. Kung ito, 4 yung kanyang count, kasama siya dun sa rules. Yung 3 kanina, wala namang 3 dito sa rules. Hindi pwede. And this expression or this group is independent to A and B. Paano nangyari yon? Kasi 0 si A, 0 si B, pero yung output natin is 1. Anong nangyari doon? Ibig sabihin, this output is or this function is 1. Function is equal to 1. Any inputs
0 man yan, magiging 1 yung output kasi nga ang function is 1. Another. Ang output naman natin is 1, 1, 1, 0. Sa Keymap, this is A, this is B. 0, 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. Okay. Nilabel natin to na 0 and 1. Pag 0 yung input, that is not A. Pag 1, that is A. Pag 0, yung sa B, not B. Pag 1, B. Okay. Asan yung possible groups natin? Ito. Tsaka, ito. Meron tayong vertical and horizontal group. Tingnan natin yung sa vertical group natin. Itong sa vertical group natin, it is always the opposite of A. Bakit opposite? Kasi nasa 0 siya. Naka-0 yung A natin, pero 1 yung kanyang output. Ano ba yung opposite ng A? The opposite of A is not A. Ibig sabihin, yung group na to, yung vertical group, is not A. Again, this horizontal group is always on the opposite of B. And the opposite of B, same dun sa A, not B. And dahil magkaiwalay sila ng group, that is, or our function is not A or B. Pero kung titignan natin, this is a output of not A and B. This is output of A or not A and B. Paano yun nangyari? Mag-e-enter muna to sa AND. Ano yung A and B niya? That is 0, 0, 0, 1. Ano yung kabaliktaran ng output na to? That will be 1, 1, 1, 0. And that is not A and B. Pero dito, ang naging function natin using Keymap is not A and not A or B. Pero sa postulates and theorem na na-discuss natin for the last time, not A and B, not A or B, not A or not B is equal to not A and B. Same sila. Naintindihan? Okay. Punta tayo sa 3 variables or 3 inputs. Same pa din, meron tayong A, B, madadagdagan lang ng C. Meron na ditong output na F. Ang inputs natin ngayon is 8 possible inputs. Okay. Ang output natin is 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Pag i-draw natin to sa Keymap, may dalawa tayong possibility na draw or pattern.
Una, yung pababa. Dahil 8 inputs yan, magkakaroon tayo ng 8 boxes dito sa table natin. Sa column natin, pwedeng A, dahil dalawa lang siya, A yung gagamitin natin sa column, that is 0, 1. Para naman sa rows, dahil meron pa tayong dalawang natitira, dito natin nilalagay yung dalawang inputs o dalawang entry natin. Kasi nga, 4 yung rows natin. And ang combination nito is manggagaling sa B tsaka sa C. That will be 0, 0, 0B, 0C. Then, 0B, 1C, 1B, 1C, and 1B, 0C. Okay. Itong pattern na to is constant. Hindi pwedeng mabago yan. Yan yung inputs dito sa K-map. Constant yan. And susundan lang natin yung inputs ng A tsaka ng B para makuha natin dito sa truth table. 0A, 0B, 0C. Ito yon, 0. Next, 0A, 0B, 1C. Ito yon, 0 yung output. 0A, 1B, 0C. Ito yon, 1 yung output. 0A, 1B, 1C. Ito, that is 1. 1A, dito na yon, 1A. 0B, 0C, dito. Kasi ito yung 0, 0. 0B, 0C. That is 1. 1A, 0, 0B, 1C. Ito, 1. 1A, 1B, 0C. This is 1. 1. And last, 1A, 1B, 1C is ito, 1. Yan yung ating K-map. Ngayon, dahil tatlo na yung inputs natin at ganito na yung K-map natin, magbabago na rin yung ating largest possible inputs sa group or largest possible groups natin dito sa ating K-map. And ang largest possible group of 1 natin is ito and ito. Bakit hindi natin i-select lahat? Isa sa rules ulit ng K-map is it can only have vertical, horizontal, or in a rectangular or square pattern. This is a rectangular vertical or vertical rectangular pattern, and this is a horizontal square pattern. Or pwede na rin tawagin din tong vertical square kasi square naman siya. Yang groups natin na yan, dyan tayo mag-express ng Boolean algebra or Boolean expression. Yan natin hahanapin kung ano bang function itong truth table na to. Dito sa vertical group, lagi siyang or always siyang 1 sa A. Ito yung A natin, this is not A. Okay, i-label natin to na not B, not C. Dito not B, C. Kasi 1 siya. Basta 1, nandun yung or hindi siya not. Dito, B, C. Dito, B, not C. Okay. Always siyang 1 sa A. Tapos, independent siya sa B and C. Kasi,
0, 0 yung B, 1 yung output natin. Kaya, ang function na to, nitong vertical group is A. Dito naman tayo sa square group. Dito sa square group natin, it is independent of A. Independent of A siya kasi meron siyang value sa 0, meron din siyang value sa 1. Meron parehas na 1 yung kanyang output. Kaya independent siya dun sa A. Saan siya possible na hindi independent? Or saan siya always 1? Sa B. Ito, 1 yung B, 1 din dito. Independent siya C kasi 0 yung isa dito. Ibig sabihin, this is B, itong square group na to. And dahil dalawang group sila, that is OR. And ang ating function dito is A or B. Tingnan natin sa truth table. 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0 pa din. Ibig sabihin, 0 or 0, 0. Dito, si B may 1, merong 1 din dito. Si A merong 1, 1, 1, 1. Ibig sabihin, itong output na to is A or B. Naintindihan? I-write muna natin ito dun sa isang type of K-map. Yung pahaba naman. Dito, dito yung column natin. Ibig sabihin dito yung may dalawang variable. That is A, B. Dito, ito yung row natin na C. Dahil ito yung C, dito yung 0, tsaka 1. Sa column natin, magiging pattern yan is yung combination of A, tsaka yung B na inputs. This is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ulitin ko, constant yan. Yan yung pattern natin sa column or rows. Yung pagkakasunod-sunod ng column or ng pagkakasunod-sunod ng rows. Okay. Lagyan natin ng label. This is not A, this is not B. This is not A, this is B. This is A, B, A, not B. Okay. This is not C, tsaka C. Ang output natin, same pa rin tayo. Ito pa rin yung ano natin. Ang magiging pattern yun dito is 0, 0. Ayun, 0, 0. Tapos 1. Lahat 1 na to kasi 1 naman lahat yun. Pero, ulitin ko, ang pagkakasunod-sunod, laging first column pababa, then susunod yung second column, yung last, ay yung third, tsaka yung last. Okay. Dito, ano yung possible groups natin or largest possible groups? Kung titignan natin yung table o yung K-map, ito yung iisipin natin na largest possible groups. Pero binviolate niya yung rules natin na it can only have 2 to the power of n, or yung groups can only have 2 to the power of n, na kung saan yun nga 1, 2, 4, 8 and so on. Sabihin, itong kung titignan natin yung groups ulit, ang pwede lang natin maging contain ones is 4. Ito yun.
And magkakaroon tayo dito ng overlapping group. Ito hindi natin pwede natin itong i-select, pero sabi nga 'di ba, largest. Ibig sabihin, kung kayang maging 4, gawin natin 4. Ito siya. Magkakaroon tayo ng 2 overlapping square group. Dalawa yan. Ito yung una. Ito yung pangalawa. Okay. Dun sa first square, saan siya always 1? Class. Saan siya always 1? Okay, clue. Independent siya sa C. Kasi nakatapat sila sa 0 ng C. Ibig sabihin, A tsaka B na lang yan. Saan siya independent? Itong square na to. Itong group na to. Saan siya always 1? Sa B. Ito, sa B na to. Kasi, dyan lang siya na, yan lang yung pattern natin or na meron tayong 1 dito sa ating table. Ibig sabihin, itong group na to is B. Next. Ito naman. Saan siya always 1? Sa A. And dahil magkaibang group sila, this is or. Ang ating function is B or A. Same dun kanina sa K-map na nauna. Naintindihan? Okay. Another example. Is our F. Okay. Same table tayo. Yung pahaba. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, tapos 1. Okay. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, ito yun, 0, 1, 0, 0, ito, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Okay. Ano yung largest possible group natin? Again, ito. Tapos, ito. Meron tayong horizontal group and square group. Sa horizontal group, it is always 1 sa C. Pero 0 siya. Ano mangyayari? Magiging function natin is not C. Kasi yung 0 is not C. This is the C. This is the not C. Again, this is not A, not B, not A, B, A, B, A, not B. Okay. This is always 1 sa not C. Bakit naging not C? Ano ba yung kabaliktaran ng 0 na output? Di ba 1? Ibig sabihin, lahat ng magiging output ni not C is kabaliktaran. This is ito yung magiging 1, ito yung parang 0 niya. Ganon. Dun sa truth table. Next, dun sa square group. Saan siya always 1? Sa A. Ibig sabihin,
this function or this K-map is not C or A. For example, wala tong truth table. K-map lang. This is 0, this is 1. This is column C, row C, A, B column. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Try nating sample. This is 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Okay. Ano yung possible groups natin? Ito. Tsaka ito. Meron tayong horizontal group and square group. Sa horizontal group, same kanina, this is not C. Ito. Saan siya always 1? Again, this is not A, not B, not A, B. Baliktad, sorry. A, B. This is A, not B. Okay. Saan siya always 1? Itong square. Sa not A. And this function is OR. Naintindihan? Okay. Baka nagtataka kayo bakit puro OR. Tingnan natin pag AND. Pag OR, sabi ko kanina, magkahiwalay na group. Or, pinagsasama natin yung groups. Pag AND, for example, okay, ito yung possible groups natin. And dito sa possible groups na to, ang function natin or ang inputs natin is yung dalawang variable. Kasi doon sila parehas nagkaroon ng group. Independent sila kay C. Ibig sabihin, this is A, tapos B. Pero dahil nga magkasama sila sa isang group, this is AND. And ang function natin is A and B. Nakukuha. Okay. Paano naman pag ganito? This is A, 0, 1. This is B, C. This is 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Okay. Kung titingnan natin ulit ito, ang possible groups natin is ito. Yung dalawa. Pero, kung titignan natin mabuti at pinagdugtong natin yung table, itong dulo na to, kadugtong yon, magiging round siya, parang ganito. Okay. Ito yung naging table natin pag pinagdugtong natin yung magkabilang dulo.
And this is ito yung magiging 1 natin. At pag pinagdugtong natin yan, magiging isang group na lang silang dalawa. Ibig sabihin, magra-wrap tayo pagdudugtungin natin silang dalawa. Ganito yung magiging group natin. Ganyan. Magkadugtong na sila. Okay. Diyan sa group na yan, ano yung always 1? Diyan. This is not A. This is A. This is not B. Not C. Not B. C. B. C. B. Not C. Saan siya always 1? Tandaan nyo, yung group natin dapat parehas. Kung nasa A siya, A lang dapat. Nasa 0 din siya. Ibig sabihin, independent siya sa A. Kasi nga, 0 yung input dito, pero 1 siya. Kung nasa 0 naman siya, kung 0 lang siya dito, diyan lang siya nakaselect, ibig sabihin, pwede siyang not A. Pero dalawa sila eh. Hindi pwede. Saan? Siya always 1. Tingnan natin sa B. Dito, ito yung select natin. Ito yung B natin, not B. Dun sa baba, B din siya. Ibig sabihin, hindi sila parehas. 0 to, 1 yun. Saan na lang siya? Sa C. Pero, hindi siya exactly sa C. Kasi sa not C siya. Doon siya nakatapat sa not C. Sa not C. Ibig sabihin, this K-map is not C. Ayun no, sa not C. Ito. 0 yung C. Dito 0 ulit siya. Pero doon siya naka 1. Ibig sabihin, not C siya. Kabaliktaran ng 0 is 1. Okay. Another example ng ganito. Tandaan nyo, pag sa 0 nakatapat, yung group at parehas siyang 0 nung isa. Ere, sa C, yung sinasabi ko kanina, sa not C, parehas siyang nakaselect doon, yun yung always 1 niya. Sa not C. Nakukuha ba? Okay. Yung isang example, ito. Okay. Ang group natin, ganito. Kasi yun yung magkasama. Ulitin, bakit kailangan magkasama sila? Kasi ang rule, as large as possible. Ang rules natin is as large as possible doon sa groupings. Magkadugtong naman sila pag pinagtapat natin yon. Kaya yan yung magiging group natin. And dito sa group na to, ano yung function natin? Or saan always 1 yung group natin? Sa
not C, tsaka sa A. Okay, tama. Kasi nga, dito yon nakatapat siya sa A. Ayan na, nakita natin, nakatapat na siya sa A. Nakatapat din siya sa not C. Hindi pwedeng sa B kasi 0 to, tapos 1 yun. Independent siya sa B, pero sa not C, hindi. Dun siya nakatapat. Parehas kasi yung na 0. Kaya not C, tsaka A. And ang magiging function natin dito is AND. Tandaan nyo ha, pag isang group yung pinagkuhanan natin ng dalawang variable, nasa iisang group sila, AND. Pag pinagsasama natin yung dalawang group, for example, may 1 dyan. Pinagsasama natin yan. Ito, pag naging 1 yan, ang magiging inputs natin, ang magiging variable natin is B and C. Kasi nasa isang group pa rin sila. Yan, pag pinagsama natin yung dalawang group na yan, doon pala magkaka-OR. Nakukuha. Okay. Recap natin yung rules. Yung mga nakuha nating rules dun sa mga naging example. Una, a group must only contains ones. Walang 0. Hindi kasama yung 0. Pangalawa, a group can only be horizontal or vertical at hindi diagonal. Horizontal or vertical, hindi diagonal. Horizontal, rectangle, or square. Okay. Tapos, a group must contain 2 to the power of n of ones. Ano yung 2 to the power of n of ones? Yun yung 1, 2, 4, 8, and so on. And each group should be at least or at as large as possible. A group may overlap. Yung overlap, yun yung magdudugtong. Ito. This group is overlapping. Meron silang ones na magkasama or na-select dun sa group na yon. And group may wrap around the table. For example, yung kanina, eto, wala na yung group na yan. Tanggalin na natin. Ito yon, yung wrap the table. Then, at least, every group must at least one group. At least meron daw one group dun sa table. Pero hindi naman siya na naglilimit sa one group. As much as possible groups dapat meron dun sa Keymap. Naintindihan? Okay. One last example. Dito natin gagamitin lahat ng rules sa pag-come up ng function ng isang truth table. Pas.
At ang output is 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Parang postulates and theorem lang din to, na kung saan magde-derive tayo ng simplest function nito using K-map. This is C, this is A, B, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ang output natin para sa 0, 0, 0 is 1, 0, 0, 1 is 1, 0, 1, 0 is 0, 0, 1, 1 is 1, 1, 1, 1, 0, 0 is 0, 0, 1, 1, 0, 1 is 1, 1, 1, 0 is 0, and 1, 1, 1 is 0. Okay. Hahanapin natin yung largest possible groups dito. Una, meron tayong vertical group. Susunod, meron din tayong horizontal group. Okay. Bakit hindi natin sinama yung 1? Kasi nga, mababiolate natin yung rule. Kahit pwede tayong mag-graph or dumugtong doon sa dulo, sa kabilang dulo, hindi pwede. Kasi tatlo na yung ones nun. Meron pang isa. Doon tayo magkakaroon ng wrapping. Dudugtong natin tong isa doon. Bali, meron tayong 1, 2, 3 groups. Okay. Sa unang group, yung vertical group natin, saan siya always 1? Okay. Sa not A, not B. And dahil nasa isang group sila, and. Next, yung horizontal group, ito, yung nauna. Saan siya always 1? Not A and C. Dahil magkaibang group sila, or yung pagdudugtong natin sa kanila. And yung last, itong nakarap. C and not B. Kasi nasa C siya, then yung pagkakarap natin is nasa not B. Parehas. And ang ating function dito sa K-map na to, and dito sa truth table is not A and not B, or not A and C, or C or C and not B. Naintindihan? Okay. Next meeting, continuation tayo ng lesson. Okay, sige. See you next meeting, and God bless you all. Ingat yung lahat.